Patay ang isang bata sa Cebu City matapos mabagsakan ng bakal na railing. Iniimbestigahan ng lokal na pamahalaan kung sino ang may pananagutan sa nangyari. Ang nahulikam na insidente sa report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa CCTV na kuha sa Pasel Fish Port sa Cebu City, makikita ang sinasandalan ng 4 na taong gulang na si Chris Mark Sandoval ang metal railing ng akyatin ito ng isa pang bata. Bumaba sa likod ng harang ang umakyat na bata hanggang sa natumba ang bakal na railing at nabagsakan si Chris Mark. Dali-daling sumaklolo ang mga nakasaksi at isinugod sa ospital si Chris Mark. Kinailangan siyang ilipat ng ibang paggamutan pero binawian din ng buhay dahil sa tindi ng tinamong sugat. Sabi ng lolo ni Chris Mark, hindi niya namalayang nakalabas ng bahay ang apo na mamasukan bilang kasambahay ang ina ng bata. Ay, wala may kuha sir, baso sir. Kaya disgrasya, pero ang amo lang ikuha na ito, ano wagi kipusa nila. Di ako lang, malubong lang sa tarong, mahilun na lang sa sir ba. Bagamat wala ng plano magsampa ng reklamo ang pamilya ng bata, pinaiimbestigahan pa rin ng Cebu City LGU kung sino ang may pananagutan sa nangyari. Nangako rin silang sasagutin ang lahat ng gastusin sa hospital at pagpapalibing sa bata. Makita gaday nato nga naadyoy negligence on the part of the employees, naagyoy mga empleyado ani nga makakuha gyud og either disciplinary actions, even suspension or even atong ipabalhin ba og lain o kung regular o pabalhin ba nato og lain departamento. Inimbestigahan din ng Cebu City Police ang nangyari. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamunuan ng Pasel Fish Port dahil wala raw doon ang kanilang market administrator. Alan Domingo ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinihinalang tinamaan ng sakit na anthrax ang isang magama sa Santo Niño, Cagayan. Ayon sa Cagayan Provincial Health Office, October 6, nang ipastol ng isang magsasaka ang kanyang kalabaw, pero kinaumagahan ay dadatnan na itong patay. Imbis na ilibing, kinatay at ang kalabaw at ibinenta ang karne nito. Matapos ang ilang araw, magkasunod na nagkasintomas ang mag-ama na kumatay at kumain din sa karne ng kalabaw. Nilagnat, nanginig, nanghina at nagkasugat sila na kulay itim. Nagpapagaling sila sa ospital. Ipinadala ang specimen ng mag-ama sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM para makumpirma kung anthrax ang tumama sa kanila. Binabantayan din ng mahigit 100 residenteng bumili ng karne ng kalabaw. Ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention at Department of Health, ang anthrax ay bacterial disease na karaniwang tumatama sa hayop gaya ng kalabaw. Pwede yang maipasa sa tao kapag nagkatay at kumain ng karne ng hayop na may anthrax at posible ring magkasakit ng anthrax kapag nakalanghap o pumasok sa sugat ng tao ang spores ng bakterya na nagdudulot nito. Nagtamo ng bali sa katawan ng isang ginang na naka-wheelchair at ang kanyang anak nang mabundol ng motorsiklo habang tumatawid. May report si Emil Sumangit. Tulak ng anak na babae ang naka-wheelchair niyang ina habang tumatawid ng kalsada sa Nagcarlan, Laguna. Malapit na sanang makarating sa kabila ang mag-ina nang dumating ang isang motorsiklo at nasalpok sila. Naisugod sa ospital ang mag-ina na nagtamo ng mga sugat at bali sa katawan. Hindi raw sila agad napansin ng rider. Nagkasunod na kami sa usap na lahat ng gastusin sa ospital ay sasagutin ko. Pasensya na kayo. Sa mga nangyari, hindi ko rin kagustuhan. Accident talaga. Pasensya na talaga sa inyo. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, 12,000 sa mahigit 20,000 insidente ng road crash sa labas ng Metro Manila ay ang kinasangkutan ng mga motorsiklo. Sa Metro Manila, halos 7,000 ang motorcycle-related road crash mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iimbitahan daw ni Senator Bato de la Rosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang investigasyon sa war on drugs. Hindi pa raw niya nakakausap ang dati niyang boss, pero malaki raw ang posibilidad na dumalo ito sa pagdinig sa Senado, hindi gaya sa Kamara. Si De La Rosa ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs.
Diskumpiyado naman si Manila Representative Benny Abante na co-chair ng Quad Committee ng Kamara na nag-iimbita o nag-iimbestiga sa drug war. Lalo si De La Rosa ang PNP chief noong umanong ipinatupad ang drug war ng Duterte administration. Pumalag din ang abogado ng kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Hindi daw pwedeng imbestigahan ng mga salarin ang sarili nila. 3 araw nang walang supply ng tubig sa ilang lugar sa Iloilo City. Umaalma ang mga residente dahil pumapasok daw ng hindi nakakaligo ang kanilang mga anak. Wala rin daw magamit kahit panghugas ng plato. Ayon sa Metro Pacific Iloilo Water o MPIW, nagbawas sila ng supply dahil sa maintenance activity ng isa sa mga bulk water supplier nila. Nagpatupad na sila ng adjustment sa kanilang water supply schedule. Kanina, ilang lugar ang nakakasupply ng tubig pero mahina ang pressure. Ayon sa MPIW, asahang magbabalik normal ang supply ng tubig sa Sabado. Kinalampag ng iba't ibang grupo ang Department of Justice para ibasura ang reklamong terrorism financing ng PNP-CIDG laban sa isang sari-sari store owner at isang kapatid ng napatay na human rights activist. Batay raw sa salaysay ng isang nagpakilalang dating miyembro ng New People's Army, sumusuporta sa NPA sina Marceline Pilala at Eliza Lemita, kaya inireklamo ng PNP-CIDG. Naghain ng kontrasalaysay ang dalawa para ibasura ang anilay gawa-gawang kaso. Sabi ni Pilala, hindi totoong nagbenta siya sa mga rebelde mula sa kanyang sari-sari store noong March 2021. Lalo't October 2021 niya sinimulan ang sari-sari store. Pinasinungalingan din niya ang akusasyong may pumasok umanong 100,000 piso sa kanyang bank account. Tinanggi naman ni Lemita na namigay siya ng pagkain sa NPA. Si Lemita ay kapatid ni Chay Evangelista na isa sa mga aktivistang pinaslang sa police operations sa Calabar Zone sa tinaguriang Bloody Sunday noong 2021. Sabi ng DOJ, masusi silang inimbestigahan at sinusuri ang mga ebidensya ng complainant at respondents. Sinusubukan pang kunin ang panig ng PNP-CIDG. Opening ng mall sa Metro Manila iatras sa alas 11 ng umaga simula November 18 hanggang December 25. Magdedesisyon pa sa mga susunod na araw ang mga mall kung anong oras sila magsasara. Paggamit ng gulay at ibang agricultural products sa pandesal, isinusulong ng mga asosasyon ng panaderong Pilipino. Libo-libong trabaho sa Croatia alok sa mga Pinoy caregivers sa ilalim ng special hiring program ng Department of Migrant Workers. Ayon sa DMW, posibleng umabot ng hanggang mahigit 62,000 pesos kada buwan ang minimum na sahod. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kabilang ang isang bundok na tila lumuluha sa masisilayan sa 3 araw na hike na tatagos sa 3 probinsya. G tayo sa Kibungan Cross Country kasama si Oscar Oida. Like to hike? Don't settle for less at subukan ang traverse na tumatahak sa 3 probinsya. Sa tanawing yan, sinong mapapagod? Nagsisimula ang hike sa Kibungan, Benguet. Dadaan sa Sugbon, Ilocos Sur at matatapos sa Santol, La Union. Pag nasa mountain ka, it humbled you eh. Pwede kang maging yung raw self mo lang. Andun, makapapakita mo yung mga imperfections mo, yung mga kahinaan. More of masaya. I mean, physically, medyo talagang nakakapagod. You enjoy lang that time with yourself and with the nature. Mamangha sa nakakaiyak na ganda ng Crying Mountain. Tampok ang 4 na waterfalls na tila luha nga naman sa kabundukan. Lucky rin na talagang nakita namin yung Crying Mountains and ang gaganda talaga. Ang ganda mamundok, ang saya. And then ang dami rin learnings. Ang traverse na ito, swak sa mga nagso-soul searching. Lalo't aabutin ito ng 3 araw at nasa 6 hanggang 8 oras ang hike. Sana makita rin ng mga viewers yung ganda ng bundok. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Kapuso primetime queen Marian Rivera kumasa sa Lambada Dance Challenge na may twist. Pag-ikot kasi ni Marian, bigla siyang naging si Mima ng Bayan at kanyang balota co-star na si Sasa Girl. Inulan niya ng funny comments. From Lambada to Lambanog real quick raw. Mother, parang balato mo na sa akin to. Sure ka ba? Yes, mother, sure na sure. Okay, sige. At dahil dyan, Teacher Emmy, magbilang ka muna ng boto. Okay. Woo! Oh, blower! Yes! Showing na ang pelikulang Balota sa mga sinihan nationwide. Blackpink Lisa pasabog ang performance sa opening ng fashion show ng isang brand with her single Rockstar. Kinanta rin ni Lisa ang kanyang latest single na Moonlit Floor. Exclusive contract ni Taeyol ng K-pop group na NCT terminated na ayon sa SM Entertainment dahil sa ongoing investigation sa isang criminal case. Nitong Agosto, umalis sa grupo si Taeyol kasunod ng sexual offense allegations laban sa kanya. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.